yun yung trigo. Yun yung karakter ng trigo, mga kapatid. Kaya nga, dinidisiplina, may self-control, may discipline, mga kapatid. Kaya nga, sabi ko nga, paano makikilala ang isang tao, hallelujah, na siya ay sumusunod sa Panginoon. Sabi nga, pinag-usapan natin nung Sunday, by their fruits, we shall know them. Yes. Sa bunga. Kaya makilala mo kung sino yung sumasambit na sa Panginoon, mga kapatid. Kung siya ba talaga ay tunay na trigo. Amen. Amen. Malalaman mo kung sino yung trigo at kung sino yung taris, mga kapatid. Kasi ang taris, mga kapatid ko, hindi nagdidepart sa anumang kamalian ng kasalanan sa sanlibutan. Pero meron siyang Diyos. Wala nga lang siyang Lord. See? Yun yung magkakaiba. Meron siyang Diyos na kinikilala, pero Panginoon, wala siya. Kasi pagka meron tayong Panginoon, mga kapatid, susundin Siya mo na talaga. susunod. Amen. Susundin mo talaga siya. Amen. Kasi siya ang Panginoon mo, mga kapatid. Amen? Amen. O katulad nga nung isang pastor, mga kapatid. Diba? Pinakulong siya ngayon. Napanood niyo ba yun? Pinakulong siya, mga kapatid. Kaya sabi ko, ito na yung persecution ng mga pastor. Ipapakita ko ngayon sa linggo, mga kapatid, kung ma-trace natin. Bakit siya kinulong? Abay, tumanggi siya, magkasal ng parang lalaki. O, tumanggi siya. O. Dinuloy mo, mga kapatid, hinuli siya. Hinuli siya. Kaya nagtataka nga ako, ano kayo mga membro nun? Baka may membro ba kayo? O wala naman. Ngayon, wala. Bakit? Alam ko, wala siyang membro bakla. Kasi yung batas, mga kapatid, minsan persecution nga eh. Yung itong mga kolokoy naman na ito, maghahanap lang para may maasunto. Baka sinadya yun eh. Ito, yung pastor na to, straight to to eh. Papakasal tayo dito. Pag hindi to kakasal, didimanda natin, kukulong ko. Kaya sabi ko, pag dumating yan sa Pilipinas, sigurado makukulong ako. Kasi, susubukan tayo yan eh. O, diba? Susubukan tayo yan. Ayan, mayroong pastor doon sa Maribol, napaka-straight ko nun sa mga ngaral. Makasal tayo. O pagka hindi ka tatanggi, ay pupunta na yung authorities. Batas yun eh. Isa sa batas talaga yun eh. Pag hindi ka magkasal, makukulong ka. Kaya lagi ako nito, labas-pasok sa kulungan. Dalaw na lang kayo. O, hindi talaga. Bahala na. Ba't ka naman magkakasal ng parehong lalaki, magkakasal na parehong babae? Yeah. So, palatiguhin na lang natin sila. Ganun din naman, makulong ka. So yun, malalaman mo ngayon. You shall know them by their fruits. Ngayon, kung compromiser ka, magko-compromise ka, mga kapatid, as a pastor, o magko-compromise ka as a members of the church, magko-compromise ka, hallelujah, bilang isang mananampalataya, compromise mo yung pananampalataya mo, pwede mong gawin yun. Pero, pares ka man. Yes. Magiging pares ka. Pagka ikaw compromise mo. Everybody say amen? Ito na yung labanan ngayon, mga kapatid eh. Kaya nga, ang salita ng Diyos, kailan ito sinulat? 5,000 taon na ang nakakaraan, pero ngayon na nangyayari. Natutupad na yung hula. Diba? Natutupad na yung halos mga kapatid, 99% ng hula ng Biblia natutupad na. O, yun yung katotohanan. Pero ang tagal na sinulat ito eh. Tagal na isinulat si Apostol Pablo, mga kapatid ko, ang tagal lang namatay. Ang tagal lang isinulat ito. Pero ngayon lang sa panahon ito, mga kapatid, na nangyayari lahat ng mga hula, mga kapatid. Eh ngayon, ang dami naman talaga, mga kapatid, kung itong parabola na ito, patungkol talaga ito sa sanlibutan eh. Ang dami talaga, mga kapatid eh. Ang dami ko. Ngayon nga, tingnan mo. Naglitawa na. Kaya nga dito malaman kung sino ang tunay na trigo. Hindi dito basihan ang ganda ng simbahan, hindi dito basihan ang ganda, ang laki, at ang dami o ang yaman, mga kapatid. Ang basihan, mga kapatid ko, ng True Church of God ay yung pagiging trigo. Pagsunod, pagbabago, merong pagbabago mangyari. Pag walang pagbabago mangyari, parish lang yan. Amen. O kaya nga, ang daming igagato, mga kapatid, sagana ang panggatong pagdating ng araw. Yes. Sagana, ang daming gagato, pero mo, mga kapatid, lahat yun, titipunin. Paano mo magtipon ng anghel, mga kapatid ko, ng lahat ng mga kasalanan? Ha? Tatalian pa ba yun? Hindi. May kapangyarihan ng mga anghel eh. O yan, titipunin lahat, mga kapatid. Wala nang palang. O yan, gapong na lahat yun. Ang dami yan. Ha? Believers, non-believers, mga kapatid, compromisers, mga kapatid ko, na mga tao. Kino-compromise yung pananampalataya. Amen. Amen? Amen. Kaya nga tayo. Ano man yung mga nakatago, lihim, mga kapatid ko, sa ating buhay na mga konting kamalian, suko talaga natin sa Panginoon. Kasi Amen. ang hirap maging mapabilang, mga kapatid, doon sa pagiging taris eh.
Eh, biruin mo, kaya nga, yun yung kinatatakutan natin. Ako, yun din, ako takot eh. Ha? Kaya kasi mahirap pagkamali. Yes. Sa isang pagkakamali mo, mga kapatid, biruin mo, sa isang pagkakamali, ang hapon, ikapahamakan. Abay, ngayon pa lang, ayusin mo na talaga. Ngayon pa lang, plansahin mo na. Mahirap bukas, susuot ka, busog. Ngayon pa lang, magplansa ka, mali mo, brown out bukas. Kuha nyo? Ha? Mahirap. Kasi ngayon, nakikita mo na. O, tingnan mo nga, mga kapatid, kinikilala, napakalaking reliyon, mga kapatid. Pero tingnan mo, ano nangyari? Diba? Ano nangyari, mga kapatid? Ako, naniniwala ko, kalooban ng Diyos siya. Bakit? Eh, malay mo, marami pang kaligtas. Malay mo, mga ilang buwan lang, marami mga INC makarating dito at mabago ang buhay. Malay mo sa mga ibang, kahit wala na rito sa atin, basta't maligtas lang. Kasi hindi nila alam ang katotohanan. Hindi nila alam, mga kapatid ko, ang aral ng Panginoon, na ang aral ng Panginoon, mga kapatid, may pagbabago talaga. Pag walang pagbabago, hindi maligtas. Kahit pag-aaral pa ka, dami ng tulis dyan. Amen. Kaya nga, pag nagpagawa ka ng simbahan, 3 tulis lang tayo ilalagay natin. Ha? Kahit pag-aano karaming tulis. Yes. Kahit pag-aano, kahit pa malapalasyo, dito lang yan sa lupa. Pagdating ng araw, mga kapatid, wala ang sila. Pero bali siya, amen. Amen. Ang pinapaganda ngayon ng templo ng Diyos. Amen. Ang sabi ng 1 Corinthians 16, hindi ko makalam na ang katawan ay Yes. templo ng Diyos. Amen. Yun yung inaayos. Ha? Yun yung inaayos, mga kapatid. Ay, yung magkagalit-galit nga sa loob ng Diyos, di nga maligtas, yung pumakatay pa. Amen. Ha? Yung hindi nga nagkikibuhan sa loob ng Diyos, na nagtampuhan, nag-aaway, hindi nga maligtas. Ha? Kaya nga, dapat wala talaga samahan ng loob eh. Hello? Amen. Yung pumakatay pa, yung tulak pa ng shabu, maliligtas. Ano ka ba? Paris na yun. Everybody say amen? Amen. Hallelujah. Siya galing ng Panginoon ngayon yun, yung presente, para pagdating ng future, mga kapatid. Ngayon ayusin para pagdating ng future, maayos na, mga kapatid ko, ang katayuan ng bawat tao. Ng bawat mananampalataya, mga kapatid. Akala nila, ganun lang, mga kapatid. Kaya nga sabi ng Panginoon, pilitin yung pumasok sa makipot na pintuan. Pag sinabing makipot, hindi maluwag. Amen. Pag sinabing maluwag, hindi makipot. Pero sinabi ng Panginoon, makipot talaga ang pintuan ng kalangitan. Yes. Amen. Ha? O. Bakit sinabing makipot? Isa lang ang pwedeng pumasok. Pag meron kang extra baggage na dala, hindi ka makakapasok, sasabit ka sa pintuan. Amen. Ha? Ano yun? Ikaw lang talaga. Ibig sabihin, yung sarili mo lang, worth it yung sarili mo, walang anumang sama ng loob, walang anumang makabigatan, walang anumang mga bagahe sa buhay. Kasi pag may bagahe kang dala, sasabit yun sa pintuan. Kaya kailangan maayos tayo. Kaya nga sabi ng Lord, pilitin mong pumasok sa makipot na pintuan. Yes. Amen. Kaya nga, hyperbole, mga kapatid ko, minsan ang salita ng Panginoon, mabuti pa raw, mga kapatid ko, ang isang kamelyo papasok sa butas ng karayom. Binuong yan kung gaano ka exaggerated, mga kapatid, ang salita ng Panginoon. Mabuti pa raw ang kamelyo papasok sa butas ng karayom. Paano naman makapasok? Kahit nga, mga kapatid ko, tutuloy, hindi makapasok sa butas ng karayom. Kamelyo pa kaya. Pero bakit exaggerated, mga kapatid? Ha? Hindi na makakapasok ang isang taong mayaman. Mayaman sa lahat ng bagay. Bakit? Kasi mga tao, kung mayaman na, mayabang na. Yes. Pero pag kayo maman kayo, huwag kayo maging mayabang. Yes. Apak pa rin kayo sa lupa. Baka mamaya, mga kapatid ko masyado na kayong hindi kayo makapasok yan. Pag kayo maman kayo at magmamayabang na kayo, magiging palalo kayo. Kaya sabihan kayo ng Panginoon, mabuti pa yung langaw pumasok sa butas ng kaldero. Kasi ang Panginoon, kabilyo talaga Pero yung kamil, napakalaki nun. Meron pang ganun sa likod yun, may bundok pa. Makakapasok daw sa butas ng karayom kasi sa isang taong mayaman. Ba't ganun in-emphasize ng Panginoon yan, mga kapatid? Kasi itong taong mayaman, uyapang Yes. Pagka meron siyang gustong gagawin, mga kapatid, gagawin niya sa kanyang sarili, wala na ang Panginoon. At wala rin Panginoon, wala rin Lord siya sa kanyang buhay. Kaya sabi niya, mabuti pa ang dami. Amen. Amen. Mahirap pa na maging mayaman. Ayoko na maging mayaman. Kailan maging mayaman na lang tayo sa pananampalataya. Yes. Amen. Simpleng Sa totoo lang, mga kapatid, kasi pagka ang tao na yung mayaman, minsan wala nang tiwala Yes. Oo, wala nang tiwala, mga kapatid. Wala
tayong tiwala. Kasi, hindi mo ang taong mayaman, mga kapatid. Ang daming gwardiya. O, nandiyan siya, hilyo. Takot na siya, baka makinggan siya. O, subukan mo yung mahirap, kahit paglakad yan, mga kapatid. O, wala, masisita sa'yo. Diba? Maraming bantay, maraming mga kapatid ko ang nag-aabang sa'yo. Kaya mahirap talaga, mabuti pa ang ganito na lang. Wala pang kaso. Everybody say amen? Wala ka pang katakutan sa buhay, mga kapatid. Kaya mahirap maging palalo sa harapan. Amen. Mahirap maging mayaman, mga kapatid ko, pagka ang tao nakakalimot sa Diyos. Ang mapagpapalain ka ng Panginoon, pero huwag mo tumaas ang buhay mo sa mundo ito. Baka matulad ka dito sa tawis na ito. Amen. 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 Oh, lahat naman mga kapatid, binibless ng Lord eh. Naghahangad tayo ng blessing, naghahangad tayo temporal, physical, spiritual, financial blessing, mga kapatid. Pero ang importante lang, mga kapatid, pag pinagpala ka ng Diyos ng mga ganyang bagay, huwag kang maging malalo. Amen. Huwag kang maging mayabang. Diba? Huwag talaga. Kailangan nakaapa ka pa rin sa lupa. Kasi mahirap maging mayabang, mga kapatid eh. Baka mamaya, mahulog ka ng taris ka sa harap. Amen. Everybody say amen. Gaano daw kataas, mga kapatid ko, ang talon, sa lupa pa rin ang bagsak. Kaya ingatan natin. Ingat tayo palagi, mga kapatid, sa ating sarili, present and future. Kasi at present, mga kapatid, ito yung ginagawa natin. Nagsisikap tayo para sa future ito. Para sa buhay mo. Sa buhay mo walang hanggan. Kaya nga tayo naglilingkod sa Panginoon, mga kapatid. Amen? Amen. Kaya tayo naglilingkod sa Panginoon para hindi tayo makaranas ng kapahamakan. Ang salita ng Diyos sa tuturo, mga kapatid, na mayroon nakalaan talaga sa buhay ng isang tao na isang magandang bagay, mabuting bagay, at buhay na walang hanggan, kapag ka siya, mga kapatid, namuhay sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Amen? Kasi ayaw ng Panginoon na tayong lahat, mga kapatid ko, ay madiskaril, kagaya ng sinabi ni Apostol Pablo. May warning nga siya sa bawat Kristyano. Bagay sa loob ng church, mga kapatid, may warning siya. Hallelujah. 1 Corinthians chapter 8. Verse 11. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong kaalaman ay napapahamak ang mahina ang kapatid na dahil sa kanya ay namatay si Kristo. At sa ganitong pagkakasala laban sa mga kapatid at sa pagkakasugat sa kanyang budhi, kung ito'y mahina ay nagkakasala kayo laban kay Kristo. Kaya kung ang pagkain ay nakapagpapatisod sa aking kapatid, kailanman na hindi ako kakain ng lamang dati kung baka ko'y huwag makapagpapatisod sa aking kapatid. Meron talagang pag-iingat. Iniingatan talaga, mga kapatid ko, pinipresent talaga ng Panginoon lahat. In thoughts, in words, in deeds, sa isip, sa salita, sa gawa, sa loob na iglesia ng Panginoon. Para wala daw matisod, para daw wala ma-open, mga kapatid, para wala ma-istanbul na pananampalataya. Amen ba, mga kapatid? Amen. Hallelujah. Kasi pagka ang church, mga kapatid ko, ang membro, ang bawat pananampalataya, mga kapatid, gagawa o ipapractice, mga kapatid ko, hallelujah, sa kanyang buhay, yung pagiging lawlessness, mga kapatid, wala nang authority na sinusunod, mga kapatid. Doon na, papasok na ngayon, mga kapatid ko, ang error, papasok na, mga kapatid ko, ang kamalian, hallelujah, papasok na, mga kapatid, ang pagkakasala sa harapan ng ating Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, hindi lahat nagsasabi sa ating Panginoon, makakapasok sa karya ng langit. Importante yun, mga kapatid, na tayong lahat bilang mga mananampalataya, ang pananampalataya natin, mga kapatid, para maitanim sa good ground at maging trigo, ay nandoon talaga tayo sa pagsunod, mga kapatid, sa kalooban ng Panginoon. Kaya sabi ni Pablo, ano sabi niya? Sa Romans chapter 12, verse 1 and 2, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, and give present your body as a living sacrifice, holy. That's number 1. Holy. Pagpapakabanal. Kung walang kabanalan, mga kapatid, hindi ka holy. Tama. Diba? Kailangan yung holy. Holy and acceptable ang tugat. Katanggap-tanggap na magsamba. Which is your reasonable services. Amen. Ito yung karapat-dapat daw na pagsamba. Ano yung karapat-dapat, mga kapatid? Living sacrifice, holy, mga kapatid ko, be not conform unto this word. Yun daw yun. Hindi ka na aayon sa takbo ng sanlibutan. Anong sabi? But be transformed by the renewing of your mind. Magbabago talaga ng isipan. Kasi ang isipan natin dati, before, mga kapatid ko,
Kulot yan, kulot.